Tapos talaga sobrang overachiever yung sister ko eh. Since elementary, dami niya na-accomplish. Yun nga, sa writing, I think, di ba editor in chief ka? DIC siya nung may ako, nagtatrabaho na ako sa television. I was part of Chikiting Patrol. So, nung bata pa lang ako, parang yun na yung, parang na-instill sa akin na ito yung gagawin mo when you get older. And ako kasi yung kind of person na hindi ko kaya yung nasa office, hindi ko kaya yung pareho yung ginagawa ko every single day. So sabi ko, perfect ako communication. Either susunod ako sa diaryo, susunod sa magazine, or on TV. Bago yung gagawin ko every single day. Yung pinakaunang trabaho na sinalaman sa journalism, siguro yung Chikiting Patrol. I was 8 years old. First story ko, naalala ko pa, El Nino Phenomenon, tayo sports reporter, 8-year TV5. So I was sports reporter for a year. Nag-reporter ako for basketball sa PBA League, as well as UFL, United Football League. Ako si Nadia Gonzalez, member ng Chikiting Barkada. Ang mananalo ay tatanggap ng special prize from Chikiting Patrol and Jollibee. Call now! So yun yung first time talaga na nasa harap ako ng camera, nag-memorize ako ng lines, nag-interview ako ng mga tao. Yun yung first time ko sa communication. Right before I graduated from college, nag-audition ako as sportside reporter for TV5. So I was sportside reporter for a year, nag-reporter ako for basketball sa PBA League, as well as UFL, United Football League. So yun yung trabaho ko for a year, and then now sa GMA, I'm a sports reporter. Mahirap pa yun kasi meron silang perks and means pareho. Kasi pagka sports reporting, kilala ko na lahat ng tao doon. Talagang uupo ka sa game, manunood ka. Di ba sino ba hindi ka magkakagusto sa ganun na trabaho? Pero pag news reporting kasi, meron din siyang perks. You learn a lot of things, you experience a lot of different stories na halimbawa sa sports reporting, basketball, football, ang inuhog ko, boxing. Pero kapag news reporting, minsan nasa-in ako sa Napoles, minsan traffic report, minsan bagyo. So, varied yung interests na nakukover ko. And at the same time, mas na-hold ko yung skills ko kasi iba-ibang klase stories yung ginagawa. Lagi tinatanong sa akin, ano yung favorite ko? Pero wala talagang isa lang eh. Masyadong marami. Siguro, ngayon, from the top of my head, nung gusto ko si Napoles, si Janet Lim Napoles, kay Pinoy. Alamin natin ang update kaugnay sa pagsuko ni Janet Lim Napoles at live mula sa Kamkrame, saksi si Mav Gonzalez. Mav! Igan, nandito nga tayo ngayon sa National Headquarters ng Philippine National Police sa Camp Crame sa Quezon City. At inaasahan natin na mamayang gabi ay susuko dito si Janet Lim Napoles. Sa ngayon, Igan, nandito lang tayo sa labas ng main building at ayaw nga magpapasok ng media dun sa loob. Bagamat nakita natin kanina na lumabas si Attorney Lorna Capuna ng abogado ni Napoles. Meron tayong nakikita dito ngayon mga pulis na nakaantabay, merong mga heavily armed na miyembro ng kapulisan natin dito sa labas. Pumasok doon sa loob ng National Headquarters na medical team. Dito naman sa labas, meron tayong mga nakaparada ng mga ambulansya rin at mga police mobile. At meron din tayong namataan dito kanina ng mga miyembro ng Presidential Security Group. Igan? Mav, at nandiyan na, kailan ang turnover uli dyan? Mamayang gabi pa? So nasa palasyo pa siya? Sa ngayon, Igan, wala pa tayong impormasyon kung anong oras talaga dadalhin dito. Nandito lang tayo sa labas at nag-aantabay ng opisyal na pahayag ng kampo ni Napoles. Pati si Attorney Lorna Capuna na hindi pa rin nagbibigay ng pahayag sa mga oras na ito, Igan. Okay, maraming salamat, Mav Gonzalez. Samantala, nasa Camp Crame siya doon. And walang ibang reporter na nandun. Walang may alam na susuko siya. Pero nandun ako dahil meron akong kino-cover na ibang story. So napagsariduan ng Camp Crame, all the reporters of the other networks nasa labas lang sila. Ako lang yun sa loob. Parang yung JB na nila ako, ano na nangyayari dyan. So I was the first one to break it sa news
kahit anong network. So I think it's a big break for me kasi aside from the fact na malaking story siya kasi Napoles, kasi ako lang pinag-work. So parang scoop. Sa totoo lang, yung GMA kasi naunang nag-offer sa akin ng trabaho. Pero ngayon na medyo nagtagal na ako sa news industry, nakikita ko na siguro kahit meron ibang nag-offer sa akin, GMA ako papasok. Kasi nakikita ko yung integrity of the network. Nakikita ko kung paano kami stringent sa stories. Talagang magkain ka galing sa mga nag-interview kami, tapos makapakain yung interview. Di bawal namin tanggapin yung bawal kami kumain sa kanila. Ganun talaga pinoprotektahan yung values, yung ethics ng network. Kasi, di ba sinasabi nga GMA News, walang pinitigan, walang pinoprotektahan, sabi siya sa lamang. Akala nung iba, akala ko rin, nag-aaral pa ako, nanonood lang ako ng news, sa parang slogan lang yun. Pero hindi, pag nandun ka, talagang makikita mo na talagang every reporter, every person from the admin, talagang yun yung versatile by kapag nag-produce kami ng news stories. Sa pagiging anchor, siya si Ma'am Jessica Soto. She's been awarded, the most awarded Filipino news anchor. So talagang idol siya on that level. She asks all the right questions, kahit sino makakarap niya. Parang siya nila, talagang kaya niya ilabas yung story for me. Yung dream ko kasi talaga, kasi a lot of news reporters, yung dream nila maging news anchor. Yung dream ko maging parang Cara David documentaries. Yun yung dream ko talaga. So, I guess, to be part of something like Eyewitness, yun talaga yung dream ko. Kahit anong story, basta gusto ko documentary, talagang full-blown na parang immersive and I'll be part of the story. Ganun yung gusto ko. Actually, nung nag-umpisa ako sa GMA, ang alam ko, sports reporter lang talaga ako. And then, nung pipirmahan na kami ng kontrata, biglang, by the way, pag walang sports story, sama mo cover ka rin ng iba, cover ka ng bagyo, cover ka ng crime, so ako parang nandito na ako, okay, sige, go lang. Pero, yun nga, kasi pag nagsisimula ka sa GMA, you have to do the graveyard shift. So, yun yung tatampay ka sa police station, nag-iikot ka, naghahanap ka ng krimen, naghahanap ka ng patay, ng sunog, yun yung ginagawa namin. In the first few months, yung parents ko, siguro nasa isip nila yung anak namin, yung pinapatapuan yan sa lamok ng patayan. Tapos ngayon, parang papadala nyo kung saan may patayan, kung saan may bagyo, doon kami pupunta. Pero nasanay na rin sila. Kasi kapag lumalabas naman kami, tatlo kami palagi, at least 3. So ako, meron akong cameraman and assistant cameraman na siya rin yung nagda-drive. So safe din naman. At saka, halimbawa dun sa night shift nga na pumunta kami sa mga barilan nga, ganyan. Pumunta kayo ng Paseco na isa sa mga talagang pinaka-dangerous na lugar para sa tao, lalo na pagkagabi. Kasama naman kami pulis eh. So, I think secure naman siya. And nasanay na rin yung family ko. Wala eh, yan din yung gusto ko gawin eh. Kasi man social life, huwag ka na dito sa destination mo na. Talaga mo babawasan yung social life mo. Kasi, halimbawa ako, yung schedule mo for tomorrow, malalaman ko yun mamaya pa, mga 11 p.m. So, kunwari, sasabihin nyo, oy, yung friends ko, dinner tayo bukas, hindi ko masasagot. Kasi, malalaman ko yung schedule ko mamaya pa. So, kapag nasa work ka na, technically, 8 hours ang shift namin. So, halimbawa, 8 a.m. to 4 p.m. ang shift ko. Pero kapag nagkaroon kasi ng malaking story, hindi ko makakauwi ng 4 p.m. I've had coverages na 36 hours, dire-diretso, walang tutol yung coverage natin. Lalo na kapag out of town, lalo na pag may bagyo, yung malaking story talagang, imagine mo yung 36 hours. Ito talaga, wala ka nang magagawa in between. Kasi ang ginagawa na lang namin, pag-take out ka lang, tapos kumakain kami sa biyahe, minsan matutulog ka habang nag-aantay lang ng mga 20 minutes, ganun lang talaga. So, and even the stories, nalalaman namin yung story namin, morning itself, hindi namin malalaman yun. And then, there's a chance paano mapalitan yun in the middle of the day. So, it's really important that you think on your toes na, kunwari, okay, set na yung utak ko, ito yung story ko ngayon, halimbawa, gas prices. Baka mamaya yan, papalitan yan. So, hindi ka pwede na, ay, hindi pwede kasi nagawa ko na, nakautak tayo, utak ko nakaset na ganyan yung gagawin ko. You have to be really flexible. When you work in the news, you have to be really quick, you write quick, you interview quick, and kailangan,
halimbawa mag-live report ka, you look presentable. Ako personally, hindi. Hindi ako yung kind of person na kailangan ko mag-scoop para mapatunayan na mas magaling akong reporter sa'yo. Kasi madalas hindi mo may iwasan. For example, meet mo, Malacanang, paano ka makakascoop doon? Eh, magkakasama kayo doon sa press area, di ba? So, pareho kayo ng nakukuha na information from, kunwari, si Secretary Lacerda. But the thing is, yung difference is the way you write. I think yun is one of my strengths and the strengths of a lot of people in GMA. Magaling magsulat. Magaling magsulat ng script, magaling pumili ng soundbite. Kaya pagka-isulat, mas maganda yung flow. Yun lang naman yung labanan kapag sa media. And at the same time, syempre, unahan. So, maswerte kami sa GMA kasi ang dami-dami namin newscast. Parang every hour meron kami newscast. So, marami kami lalabasan. And ngayon, isa sa mga pinupush ng office namin is that we have to make use of social media more. So, halimbawa itong story na to, breaking news na lahat ng networks na to, take a picture, tweet mo na yan, i-post mo yan para i-edit ng GMA News para mas nauna kayong makapaglabas, mas maraming reach, and at the same time, kayo din, kumbaga, pagka naalala ng story na dun ng mga tao, ay, narinig ko yan muna sa GMA, ay, nakita ko yung unang picture niya dun sa GMA. So, yun yung competition, I guess. Since nandiyan na kayo sa course na po, gusto ko lang sabihin sa inyo na gagawin nyo itong trabaho nyo dahil mahal nyo, hindi dahil meron kayong hinahanap na malaking salary or magandang benefits sa akin. It's really a sacrifice on so many levels dahil pati yung safety mo, sinasacrifice mo kapag news reporter ka. Pero napaka-fulfilling niya ng trabaho. So, ang tips ko lang sa inyo is, one, really learn how to write. Kasi marami iniisip nila na kapag kunwari television reporter ka, magaling ka magsalita, okay na. Pero hindi. Ako personally, malaki yung advantage ng marunong magsulat. And number two, you make sure that you stick to your values na kapag nandito ka na, meron kang mga nakaharap na politiko, meron kang nakahanap na mga businessman na kunwari may sabit sa gobyerno. Marami ng chances for you to get right. But if you know your values and you stick to it, I think you'll become a better journalist in the future. And of course, always put the greater good ahead of you. Make sure that your stories mo biased, make sure your stories are fair, and that it presents all sides of the story. Dahil tayo as news reporters, as journalists, hindi naman tayo nandito para mag-editorialize or palabas ng teleserye. We're here to present facts. So, yeah, I guess yun. Diba? May nabasa nga pala sa vlog nyo. Yan ang medyo personal to mama. Yung parang yung parang qualities or requirements ng future boyfriend nyo. Ay, kakaloka. May nakapag-fulfill na pa po rin ng requirement na yun. Wala pa. Wala pa po naman. Wala pa sa criminal na. Ano nabasa ko na? Tapos kailangan pa kontakin si Miko Alili. Oo. Yun yung mga katay-katayan ko sa business. Sila Miko Halili, yung PBA commentator. Sabi nila, pag may maliligaw sa'yo, wala ka dadaan mo na sa akin. Wala ko. Gonzales, nakatutok, 24 oras.